Pag nalaglag ka sa kamay ng Diyos, hindi po biro, mga minamahal ko. Mabuti pang hindi ka na isinilang. Pero ikay nakakilala sa malapay noon at malaglag ka, babalik ka sa dati mong buhay, tatalikod ka, mga minamahal, ay kung abutan ka na kamatayan doon at hindi ka nakapanumbalik, sigurado ang impyerno naghintay sa iyo, mga minamahal ko. Kaya ang ating paglilingkod, mga minamahal ko, iayos natin, itama natin, mga minamahal ko. Praise God. Bigyan natin ng halaga ito, mga minamahal. Hindi yung kung gusto lang natin dumalo at dadalo tayo, mga minamahal ko. Hindi yun kung ano lang yung kalooban ng Diyos na gusto mong gawin, yun ang gagawin mo. Hindi po, mga minamahal ko. Pinagsisikapan po natin lahat yan. At sa ating pagsisikap, tutulungan tayo ng ating mahal na Panginoon na magawa natin ang kalooban ng Diyos. Everyone say, praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Sabi ng Biblia. Kaya napakalaga po. Kaya para sa atin, na tayo nagtataglay ng kaligtasan, yung kaligtasan na meron tayo, ipagtatrabaho pa natin yan. Dahil pag hindi mo pinagtrabaho yan, pwedeng mawala sa iyan, maminamahal ko. Nakilala mo ng mahal na Panginoon, tumanggap ka ng pagpapala, tumanggap ka ng kagalingan, tapos na. Akala natin, yun na. Pwede ka na magpahinga sa bahay mo dahil magaling ka na. Pinagpala ka na, maminamahal ko, sa bahay na lang ako, manonood na lang ako ng gawain. Mga minamahal ko, maganda po ang ating webcast sa mga talagang napakalayo at walang gawain sa lugar nila. Pero hanggat ikay makakarating sa gawain ng mahal na Panginoon, pumunta ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag tinanong mo, brad, dumalo naman ako kahapon . Patunayan, naka-webcast nga ako . Kulang po yun, mga kapatid. Kumusta? Mga minamahal ko. Ang lapit lang ng gawain, 2 hakbang lang, 1 sakay lang. Ang katuwiran, may webcast naman. Habang nanonood, di niya malayan, tapos ng gawain, tulog na pala. Everybody say, praise the Lord. Akala na niya, kasandal pa siya sa upuan. Pagising niya, iba na yung palabas. Mga minamahal, kulang po, mga minamahal. Kaya hanggat tayo makakarating sa gawain ng Malapinon, pumunta tayo, mga minamahal. Mahalaga po na tayo nagsama-sama na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Pag nagpupuri tayo dito, bumababa ang presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya sabi ng Biblia, ipagtatrabaho pa natin ang ating kaligtasan. Philippians chapter 2, verse 12. Hallelujah. Dito sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Yes. Hallelujah. My beloved, as we have always obeyed, not as in my present. Sabi na Apostol Pablo doon sa mga taga-Pilipos, mga minamahal ko, itinuro niya, ipinangaral niya, mga minamahal ko, kung paano lagi ninyong pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, sabi na Apostol Pablo sa kanila, mga minamahal. Marahil nakita ni Apostol Pablo, during the time, ang ilan ganun ang paglilingkod. Mga minamahal. But now much more in my absence. Sabi na Apostol Pablo, kahit wala ako, kahit hindi ko kayo nakikita, hindi nyo ako nakikita. Sabi na Apostol Pablo, ipagtrabaho ninyo ang inyong kaligtasan. Gawin ninyo ang kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, yung eagerness natin, yung paglilingkod natin, yung pag-imainit natin, dapat hindi nagbabago yan, mga minamahal ko. Hindi pag church anniversary lang, very eagerness ka. Mainit ka, mga minamahal ko, pag may krusada, pero pag tapos na, ayun na, mga minamahal ko. Lupay-pay na. Hindi ganun, mga minamahal ko. Dapat tuloy-tuloy yan. Constant, continue, mga minamahal ko. Hindi nagbabago yung paglilingkod mo sa ating dakilang Diyos.
Just like our dearly beloved noble pastor. For how many years, hindi natin nakita ang kanilang pagbabagong paglilingkod, mga minamahal. Hallelujah. Yun ang paglilingkod, mga minamahal ko. Yun ang pagtatrabaho sa kaligtasan. Mga minamahal ko, kahit walang nakakita sa iyo, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. We must continue to serve. No matter what happened, ano man ang mangyari, ano man ang kalagayan ng buhay mo, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal ko, dahil ang pananatili sa paglilingkod sa Diyos ay inililigtas mo ang iyong sarili, mga minamahal. Matthew chapter 24, verse 13. Praise God. Ito bang sinasabi sa Mateo 24:13. Datapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Amen. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Paano ang hindi magtiis? Paano ang hindi mananatili? Sabi ng Biblia, yung magtitiis lang. Kaya kung gusto mo maligtas, magtiis tayo, mga minamahal. Naintindihan po ba natin, mga minamahal? Everyone say, praise the Lord. Praise God. Kaya nga sabi ng malapastor huwag tayo nga absent, mga minamahal ko. Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Sabi ng malapastor ba? Kung gusto mo kaligtasan, dumalo tayo 3 beses sa loob ng 1 linggo. Everyone say, praise the Lord. Mga minamahal. O, sino gusto maligtas? Taas ang kamay. O, sabi ng mga pastor, kung gusto nyo maligtas, huwag a-absent. Humina yung amen. O. Kung gusto nyo maligtas, huwag a-absent, mga minamahal. Nag-amen kayo, ha? Dapat Miyerkules makita kayo. Mga minamahal. Gusto nyo kaligtasan Alam niyo ang ating malapos, napakasigurista sa kaligtasan. Hanggat kaya mong dumalo, umattend ka, mga minamahal ko. Humabol ka sa gawain, galing sa trabaho, diretso sa gawain. Iba, humahabol pa talaga. Bakit? Mahalaga po ang pagsunod, mga minamahal. Everyone say, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya sabi ng Biblia, magtitiis tayo para alang-alang sa ating kaligtasan, mga minamahal ko. Hallelujah. At sabi dito, mga minamahal ko, panatiliin ang ating pagsunod. Gaya po na sinabi natin kanina, hindi dahil sa may nakakita sa ating mga minamahal ko, isipin natin, may higit na nakakita sa atin ang ating mahal na Panginoon. Ephesians chapter 6, verse 6, kindly po. Dito po sa Efeso, Kabanata 6, ang talata po ay 6. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Amen. Yes, hallelujah. Not eye service as man pleasure, but as a servant of Christ, doing the will of God from the heart. Mga minamahal ko, ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso natin. Hindi mahirap gawin ang kalooban ng Diyos pag mula sa puso, mga minamahal ko. Everyone say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, hindi tayo nagpapalugod sa tao, mga minamahal ko. Tandaan natin, laging meron nakakita sa atin na ating mahal na Panginoon. Kaya yung pamumuhay natin ng kabanalan, hindi lang po sa bahay-sambahan. Maging sa ating mga tahanan, sa ating mga personal na pamumuhay, sa ating trabaho, mga minamahal. Yun ang ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Mga minamahal ko, sabi ng Biblia, ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ang kabanalan, mga minamahal ko, mula sa puso, mga minamahal ko. Hindi yung paimbabaw, mga minamahal ko. Hindi yung kaplastikan, mga minamahal. Yung pakitang tao lang. Mahirap po yun. Hindi ka rin magmamahal ng kaharian ng Diyos. Kung kaplastikan lang, mga minamahal ko. Kung paimbabaw, sabi ng Biblia, mga minamahal ko. Mahirap po yun. So kailangan gawin natin ang kalooban ng Diyos. Doing the will of God from the heart. Gawin mo mula sa puso mo yan, mga minamahal ko. Hallelujah. Isipin mo lagi, anak kita sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Isipin natin lagi, naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, hindi sa tao, mga minamahal. Hindi tayo nagpapalugod kanino man, mga minamahal ko. Kundi tayo nagpapalugod sa ating mahal na Panginoon.
Hallelujah. Praise God. Ang paglilingkod, hindi napipilitan. Mga minamahal ko. Oh. Hindi yun dahil sa ating mga kaibigan, barkada. Oh. Pag hindi dumalo yung barkada natin, hindi rin tayo dadalo. Mga minamahal ko. Ang kaligtasan natin, sabi rito, salvation does not depend on people. Your brethren, mga minamahal ko, hindi nakasandig ang kaligtasan mo sa tao, sa ating kapatiran, mga minamahal ko. Kundi ang kaligtasan natin nakasandig sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise God. No? Praise God. Pag wala ang grupo, wala rin sa gawain. Hindi po ganon, mga minamahal ko. Kanya-kanyang kaligtasan. Ipagtatrabaho po natin yan. Hindi ka maligtas ng kaibigan mo, hindi ka maligtas ng kapatid mo, mga minamahal ko. Ipagtatrabaho mo yan. Ikaw mismo, mga minamahal ko, ang nakakaalam kung maliligtas ka. Everybody say, praise the Lord. Oh. Hindi mo tatanungin sa kaibigan mo, Brad, maliligtas ba ako? Hindi mo tatanungin yung kapwa mo. Ikaw mismo makakaalam. Paano mo malalaman na maliligtas ka? Pag ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, tiyak, maliligtas ka, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Hindi yung magtatanong ka pa. O alam mong gumagawa ka ng mali, tapos sasabihin mo, maliligtas ba ako, Brad? Gumagawa ka ng mali. Nandun ka sa kasalanan, tapos magtatanong ka kung maliligtas ka. O, ikaw mismo, sa sarili mo, tayo mismo makikita natin. Kaya nga, ipagtatrabaho natin. Hindi ipagtatrabaho ng kaibigan mo, ng kapatid mo. Ikaw mismo, tayo mismo. Mga minamahal ko, sarili mo. Everyone say, praise the Lord. Pagdating ng mahal na Panginoon, hindi pwedeng, dahil mainit ang magulang mo, ligtas ka. Ikaw palamig-lamig ka. Mainit ang asawa mo, ikaw naman malamig. Mga minamahal, kanya-kanya po ang kaligtasan. Everyone say, praise the Lord. Ipagtatrabaho po natin yan, mga minamahal ko. Praise God. So, ang paglilingkod, hindi dahil sa kaibigan, mga minamahal, hindi kahit kanino pa man, ang paglilingkod ay para sa iyong kaligtasan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At katunayan, mga minamahal ko, minsan pinag-iingat pa tayo sa ating mga, sabi rito, mga minamahal ko, sa ating mga kaibigan, o sa ating masamang kasama. Sabi pa nga rito, 1 Corinthians chapter 15, verse 33, mga minamahal. Dito po sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 15, versikulo 33. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Amen. Amen. Praise God. Oh. Minsan, mga minamahal, hindi mo masamang may kaibigan ka. Pero may limit din yan, mga minamahal ko. Kaya ang sabi rito, mag-ingat tayo. Mga minamahal ko, huwag kayong padaya sa masamang kasama. Sumisira na magandang pag-uugali, mga minamahal ko. Oh. So meron yan mga ganyan, mga minamahal ko. Sapagkat ito po, mga minamahal ko, ay pamaraan din ng kaaway upang hindi ka rin makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Gusto kasi ng kaaway, sirain ang paglilingkod mo. Mga minamahal ko, sirain ang iyong pananampalataya, mga minamahal. Pero kung ikay matalinong Kristiyano, mga minamahal ko, dapat alam mo ang mga bagay na hindi makakabuti sa iyong pananampalataya. Everyone say, praise the Lord. Mga bagay na magpapahina sa iyong pananampalataya, mga minamahal ko. Kaya pagpunta ka ng gawain, mga minamahal ko, wala ka isipin kundi ang kabutihan ng Diyos. Pero kung lalapit sa iyo at pag-uusapan ng may buhay, mga minamahal ko, huwag po natin nabigyan ng daan yan. Pumunta tayo rito para lumagong ating pananampalataya. Palakpakan natin ang malapay noon. Pero kung pag-uusapan lamang natin ng may buhay, hindi po lalago ang ating pananampalataya dyan. Pag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos. Everyone say, praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, praise God, hallelujah, maglingkod na may mabuting kalooban. Ephesians chapter 6, verse 7. Ito pong sinasabi sa mga taga-Epeso sa 6:7. Maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. Amen, praise God. With good will doing service as to the Lord and not to men, mga minamahal ko. Maglingkod na may mabuting kalooban, gaya ng sa Panginoon, mga minamahal ko,
Ang layunin upang maligtas, the purpose is to be saved, not to profit from the word. Hindi kapakinabangan sa sanlibutan. Not to be recognized, but to glorify our loving God, mga minamahal ko. Hindi para makilala ka upang maluwalhati, kundi maluwalhati dapat ang mahal na Panginoon. Embassy, praise the Lord. Kung maglilingkod ka lang para makilala ka, hindi po yun ang paglilingkod. Maglingkod ka para lalong maluwalhati ang ating dakilang Diyos. Embassy, praise the Lord. Praise God. Just like our testimony, mga minamahal ko, magpatotoo ka. Sikapin mo ang mahal na Panginoon, ang maluwalhati, hindi po yung sarili mo, mga minamahal. Dahil kung sarili mo, inaangat mo, itinataas mo, ikaw nakikilala, hindi ang mahal na Panginoon. Dapat ang mahal na Panginoon ang maluwalhati. Everyone say, praise the Lord. Ano ba sabi mga minamahal? Praise God. Gaya nga po ng ating mga patotoo at ano pa? Be the light or be testimony as a true servant of God. Maging ilaw o maging patotoo bilang isang tunay na naglilingkod sa Diyos. Mga minamahal ko, yung patotoo mo, mga minamahal ko, ay dapat makikita ito pagbaba mo sa pulpito. Mga minamahal. Maging ilaw ka. Everyone say, praise the Lord. Ito po ang paglilingkod na naayon sa kalooban ng Diyos, nais na malapay noon. Gawin natin ang kalooban ng Diyos upang ang kaligtasan ay manatili sa atin at hindi mawala, mga minamahal ko. Tandaan natin, merong kaaway tayo na laging binabantayan at pilit agawin. Pinipilit niyang agawin at sirain ang ating kaligtasan at pananampalataya. Sabi ng Biblia, 1 Peter chapter 5, verse 8, tayo po'y mapagbantay at mapagpigil, mga minamahal ko. Hallelujah. Mapagpuyat. Ating muna basahin. Dito tayo sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Dito po sa unang Pedro, Kabanata 5, ang talata po ay 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisira niya. Amen. Amen. Sabi ng Biblia, sino yung kalaban natin? Sino kaaway natin, mga minamahal ko? Hindi tao. Hindi yung kapwa mo, mga minamahal ko. Ang kaaway natin yung dyablo. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, be vigilant because your adversary, the devil, is a roaring lion. No? Naghahanap siya ng masisila. In other words, naghahanap siya ng mabibiktima, masisilo, mga minamahal. Sa lahat ng parang gagawin niya yan, mga minamahal ko. Kaya sabi ng Biblia, tayo po'y mapagpigil at mapagpuyat. Mga minamahal ko. Mapagpuyat, mga minamahal ko. Nagpupuyat tayo sa gawain ng malapay noon. In other word, another meaning, mga minamahal ko, yung nagpupuyat ka, nagbabantay ka sa sarili mo. Hindi yung binabantayan yung kapwa mo. Sarili mo, binabantayan mo, tinitingnan mo kung ikay ba'y nasa kalooban pa ng mahal na Panginoon. Naiintindihan po ba natin, mga minamahal? Binabantayan mo yung kapwa mo, ikaw pala, malayo ka na sa kalooban ng Diyos. Yung sarili natin ang babantayan natin. Embassy, praise the Lord. Hindi yung kapwa mo, kundi yung sarili natin. Tayo ba'y nasa kalooban pa ba ng mahal na Panginoon? Yan sabi ng Biblia, mapagpuyat tayo. Mga minamahal ko, nananalangin. Mga minamahal ko, sapagkat ang kalaban natin ay gaya ng leong umuungal. Nakakita na ba kayo ng leon na galit, mga minamahal ko? Ay, nakita ka na yung aso lang eh. Tuta pa lang, pag tumahol na, natatakot ka na eh. Nanginginig ka na. Ano pa kaya yung leon, mga minamahal ko? Ganon inilarawan ng dyablo, galit na galit, mga minamahal ko. Humahanap siya ng kanyang masisila, mga minamahal ko. Tandaan po natin, mga minamahal ko. Hallelujah. Ang kaaway, the devil wants to steal your salvation. Mga minamahal ko, gusto niya agawin ang kaligtasan natin at ibalik tayo sa kasalanan. Yan ang gusto niya, mga minamahal ko. Ibalik ka sa kasalanan dahil pag namatay ka na makasalanan, impyerno naghihintay sa iyo, mga minamahal ko. Ano pa? The devil, he wants your life to be miserable, mga minamahal ko. Miserable. Alam niyo ba yung miserableng buhay ng tao, mga minamahal ko, ng isang Kristiyano, miserableng Kristiyano, mga minamahal ko, hindi masaya sa buhay Kristiyano. Hindi rin masaya sa buhay makasalanan. Saan siya pupunta ngayon? Mga minamahal ko, napakahirap na kalagayan yan. Miserableng buhay. Gusto niya maging miserable ang buhay ng isang tao. Mga minamahal ko,
Yan po ang gusto ng kaaway, mga minamahal ko. Kaya tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, makikipagbaka tayo. Kailangan mong makipagbaka. Fight a good fight your faith. Ipaglalaban mo yung pananampalataya mo. Paano kung nanghihina ka? Ano yung panlalaban mo? So kailangan lumakas tayo ang pananampalataya natin, mga minamahal ko. 1 Peter chapter 5, verse 9, sabi ng Biblia, praise God. Dito po sa aklat ang una Pedro Kapitulo 5, versikulo 9. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, na yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanglibutan. Amen. Yes. Who says steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the word, mga minamahal ko. Labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Mga minamahal ko, ang ating panlalaban sa kaaway, yung ating pananampalataya na meron tayo. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal ko, fight the good fight of faith. Mga minamahal ko, behold, praise God, lay hold on eternal life. Mga minamahal ko, praise God. 1 Timothy chapter 6, verse 12. Ito po sinasabi sa unang Timoteo, kabanatang 6:12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan. Na dito'y tinawag ka at ipahayag mo at pinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Amen. Praise God. Makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka, mga minamahal ko. So sa paanong paraan, mga minamahal ko, ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi, mga minamahal ko. Ano ipapahayag natin, mga minamahal ko? Hallelujah! Yung patotoo na meron ka, yung kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Yung ginawa ng Diyos sa buhay mo na pinagpala ka, ipahayag mo yan habang nagpapatotoo ka. Hindi ka manghihina, lalakas ang iyong pananampalataya, mga minamahal. Yan ang sabi ng mahal na pastor. Para hindi ka manghina, lagi ka magpatotoo, mga minamahal ko. Hindi lang sa pulpito na ito, mga minamahal ko, maging sa mga tao na hindi pa nakakilala sa malapay noon, mas higit silang makarinig nito, mga minamahal. Dahil tayo, pinagpala na ng mahal ng Panginoon, sila dapat ang higit na makarinig nito. Yung kabutihan ng Diyos na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga patuloy po tayo nagkukursada, mga minamahal. Hallelujah, mga church anniversary, mga minamahal ko. Hallelujah, mga kababayan natin naghahanap ng kaligtasan o hopeless na, mga minamahal ko. Hallelujah. Yung nagdaang crusade, mga minamahal ko. Sa Concepcion, Tarlac, mga minamahal ko. Mga kababayan natin, mga kapatiran tayo talagang wala na pag-asa for how many years. Hindi nakakatayo, hindi nakakalakad, mga minamahal ko. Narinig nila yung sounding, mga minamahal ko. Hallelujah, lumabas sila, nabigyan sila ng leaflets. Mga minamahal ko, inayayahan nila mga namimigay ng leaflets, mga minamahal ko, yung kapatid natin na hindi nakakabangon. Mga minamahal ko, during that day, mga minamahal ko, tumanggap ng bautismo, pagkatapos siya po ay pinalakad ng ating dakilang Diyos. The second day ng crusade, mga minamahal ko, o first day, mga minamahal ko, yung isa roon, mga minamahal ko, nagmamasid lang sa gawain, mga minamahal ko, habang nagmamasid siya, akay-akay nung kanyang daughter, mga minamahal ko. Nung malapit niya sa doon sa may venue, mga minamahal ko, nagulat siya. Nababasa niya yung nakasulat doon sa building, mga minamahal ko, na Concepcion. Mga minamahal ko, sabi niya, hindi siya nakakabasa, mga minamahal ko. Pero habang tumatagal siya sa gawain, mga minamahal ko, hanggang sa natapos niya, mga minamahal ko, tinanggal niya yung kanyang salamin. Siya po'y nakababasa na, mga minamahal. Hallelujah. Paano ang mga taong ito, mga minamahal ko? Praise God, kung hindi natin ipapahayag ang kabutihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. So maraming pinagpala. Tinawag ng malapay noon, mga minamahal. Hallelujah. Praise God, puri ng malapay noon. Kulang-kulang sa 70 person, mga minamahal ko. Unbaptized, mga minamahal ko. Praise God, ng crusade na yun, mga minamahal ko. At marami pang mga humahabol na sila po'y magpapabautismo, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal ko, sabi ng Biblia, ipahayag natin sa maraming saksi, sa maraming mga tao, mga minamahal ko, na kanilang marinig ang kabutihan ng Diyos, mga minamahal ko.
sapagkat ang gusto ng kaaway wasakin ng buhay ng tao, mga minamahal ko. Hallelujah. Basahin po natin ang mga huling talata, mga minamahal. So dito na po tayo, mga minamahal ko, sa John chapter 10, verse 10. And the last verse, 1 Corinthians chapter 15, verse 3. Dito po sa aklat ni Juan, Kabanata 10, ang talata po ay 10. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Amen. Praise God. The last verse, 1 Corinthians chapter 15, verse 3. Dito po sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 15, versikulo 3. Sapagkat binigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Amen. Amen. Praise God. So sabi ng Biblia, mga minamahal ko, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Mga minamahal ko, ang magnanakaw ay ang diablo, mga minamahal ko. Pumunta rito para pumatay at pumuksa, mga minamahal ko. Ngunit sabi ng malapit nun, I come that they might have life and that they might have more abundantly, mga minamahal ko. Yun, mga minamahal ko, ang ating malapit pumunta rito para magbigay ng buhay. Everybody say, praise the Lord, kasaganaan nito, kapayapaan, kagalakan, mga minamahal ko. Kaya lahat ng tumanggap ng lingkod sa Diyos, pinagpala ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Kaya sabi ng Apostol Pablo, mga minamahal ko, hallelujah. Sabi ng Apostol Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una, ang lahat sa akin namang tinanggap na si Kristo. Ipinakilala ni Apostol Pablo, ipinatotoo niya, mga minamahal ko, na si Kristo ang kanyang tinanggap, mga minamahal ko. Hallelujah! Na si Kristo ang ating pinakamamalapit Jesus, ang napako sa krus, nagkatawang tao, para sa ating kaligtasan, mga minamahal ko. Kaya tayo po ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Ipagtrabaho po natin ang kaligtasan, hindi tayo nagbabakasakali. Meron na tayong kaligtasan, ipagtatrabaho na lamang natin, mga minamahal ko. Purihin ang malapit, awitan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. Tandaan po natin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Wagas at walang kapantay, mga minamahal ko. Hindi matutumbasan, mga minamahal ko. Inibig tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi man tayo karapat-dapat mahalin ng mahal na Panginoon, pero ano ginawa ng mahal na Panginoon? Minahal tayo ng ating dakilang Diyos. Nung tayo lumapit sa Kanya, kinalimutan niya. Nung tayo nagsisi, kinalimutan niya ating makasalanan. At tayo tinanggap ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. Dakila ang katapatan ng Diyos, mga minamahal. Yung kanyang mga pangako, mangyayari at magaganap sa ating buhay. Hallelujah.